Ako, alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mwah! Mga balitang atong tutukan subong nga Lunes, mas sobra 2,000 ka firecrackers, pyrotechnic devices kag boga ginpangguba sa PRO6 sa Iloilo City. 21 ka fireworks related injuries na record sa probinsya kag syudad sa Iloilo. 15 sa mga biktima nagaedad sang 1 tubtob na pulo ka tuig. Paamaagi sa pagbulong sa mga pasyente nga nalupan sang firecrackers ginpakita sang health authorities. Lalaki na utod ang ulo matapos ginlabo sa iyaman lang kasimaryo sa Banwa, sang Kawayan. Pag U-turn kag pagsalakay sang salakyan sa mga flower pots sa Diversion Road sa Iloilo City, nahuli ka. Kag malabang apila sa mga pasahero sa mga puerto, talalupang doon sa pagdagsa sa mga magapauli antes ang bagong tuig. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Mga biktima sang fireworks-related injuries sa syudad kag probinsya sang Iloilo naglabot na sa 21. 15 sa mga ininang edad sang 1 tubtob na pulo ka tuig. Samtang masobra 2,000 ka firecrackers, pyrotechnic devices kag boga ginpangguba sa Police Regional Office 6. Si Kim Salinas nakatuto. 3 ka firework-related injuries ang narecord sa siyudad sang Iloilo humaling Desyembre 21 tubtob 28. Isa sa mga ini ang 9 anyos ang Zone 11 sa Barangay Calaparan, Arevalo, Iloilo City. Sunod sa tiya sini, ginhaboyan sang kamera ang yahinablos sang wala makilala niya bata Biyernes ang aga. Ang insidente ang nagresulta sa pagkapila sang nato nga tiil ni alias Nonoy. Na orasan na bago na mo nabalaan kay wala siya gay nanugid kay nahadlok ko pang bata. Gindala sa ospital si alias Nonoy agud mabulong ang pila sini. Kita palibot ko idakon mga tanod, mga barangay opisyal na natuon sa iyasuna na sa wayon gid ang kapalupok sa bugat, kamera. Nakaagom naman sa mga pila sa kamot ang 8 anyos nga lalaki sang malukman sang triangulo sa Barangay Soc, Arevalo. Napilasan man sa lawas ang 9 anyos nga lalaki nga residente sang Barangay Quintinsala sa haro bangod sang homemade firecracker. Samtang sa Iloilo Province, 18 ka mga fireworks-related injuries ang narecord humalin Desyembre 21 tubtob 30. Nagapangunang rason sa kasamaran, amo ang boga. Sa mga nanay kag tatay, bantayan kit nato ng aton mga kabataan kontra sa paggamit sa palupok kag buga para mapalayo naton sila sa aksidenteng. Kay nasang aga, ginpangmaso kag ginlapakan sang compactor ang pila ka mga boga nga nakumpiskar sa kapulisan sa rehiyon. 426 tanan ang nakuha sang kapulisan. Ginpapiswita naman sang tubig ang 1,700 yung mga firecrackers kag pyrotechnic devices. Sunod sa PRO6, naglabot na sa 41 ang narecord nga firecracker-related injuries sa rehiyon humalin December 1 tubtob subong adlaw. Let us resort to other safer means. Just like yung mga torotot, di ba? Yung mga traditional ways natin dati, yung mga kaldero, mga balde na kinakalampag. Sa downtown sa Iloilo City, madamos ang baligya nga torotot, pero gamay pa lang ang mga nagabakal. Ang pinakadako ang nagabili sang 120 pesos kada isa, samtang ang pinakagamay ang nagabili sang 20 pesos. Di mga kabataan, ay malayo sa disgrasya. Tinutuyo sa otoridad ang pagtap na sang dugang pa nga firework-related injuries sa rehiyon. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga gamit kag pasilidad sa pila ka ospital na plaster na bilang preparasyon sa pagsugalaw sa bagong tuig. Pamaagi sa pagbulong sa mga pasyente nga nasamaran sang palupok ginpatpat. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Tikod, La Paz. Zen? Jert, nakaalarto na ang health workers sa mga ospital sa Western Visayas sa mga posible mabiktima sang palupok sa pagsugalaw sang bagong tuig.
100% na nga nakahanda ang Western Visayas Medical Center sa pagsugalaw sang bagong tuig. Bangod yara sa Code White, nakaalerto ang tanan nga health workers sa posible mabiktima sang palupok kag iban pang health emergencies. Sa datos sang ospital, humalin sang December 22, may napulo na ka firecracker-related incidents ang ospital. 8 dari ang outpatient, kalabanan sa mga pasyente na lukpan sang boga. Suno kay Dr. Mary Grace Dorin, sa tion nga malukpan sang firecracker, dapat hugasan gilayon sang tubig ang pilas. Irrigate it. So we have this acronym that we say RICE. So we have to rest, we have to cold compress, and we have to elevate. So if there are bleeding, because there are injuries that are like may mga vascular injuries, so we need to pack it with gauze or with OS to prevent the gush of blood. Sa tion nga mautod ang tudlo o kun kamot sang pasyente bangod sa mga firecracker o kun eksplosibo, dapat mapreserba ang parte sang kamot kag gilayon nga dalon sa pinakamalapit nga health facility ang pasyente. You have to wash again and then ipack ang bleed. Ang part nga tudlo nga natabog or makita pa as much as possible, we have to put it inside a plastic or a cup with water nga cold or ice. So preserve it kag ang golden period naton is less than 6 hours. Nakahanda ang mga personnel kag equipment sa ospital sa pag-akomodar sa mga pasyente. Kumpleto ang surgical instruments kag medical supplies, pareho sang IV fluids, wound sprays, bandage, burn ointment, pangtahi sa pilas kag iban pa nga kagamitan. Available man ang itlog sang manok para sa first aid sa Watusi poisoning kag iban pa nga substance ingestion. Sa tion nga mag-abot ang mga pasyente sa emergency room pagkatatapon ng mga ini depende sa kondisyon sang pasyente. Ang mga nalukpan ang magatiner sa trauma room sa ospital agud mahatagan sang medical attention. Nagpaandaman ang doktor ilabi na sa kabataan nga likawan ang pagpamulot sang palupok o kun ang mga nabiling nga pulbura sa dalan bangod ini ang masami nga ginatunaan sang disgrasya. Bukas 24/7 ang hotline numbers sang WVMC sa pag-akomodar sa mga pasyente. Dirt ginahinyo sang health authorities ang publiko nga sa baylo nga magpalupok, magbantay kag maglantaw na lang sang community fireworks displays agud makalikaw sa aksidente. Dirt? Madam Ogen nga salamat sa detalye kapuso Zen Kilantang Sasa. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Aileen Pedreso. Lin? Madamog nga salamat, Jared. Mga kapuso, 5 katuig nga bata nga babae nga gin-report nga missing sang nagligad nga si Mana, bangkay na sa masapuan sa sapa sa Bacolod City. Sa kawayan naman, lalaki patay sa ginlabo sang iya kasi Mario. Abis ng mga kapuso, sensitibo ang ining video. Yaring balita. Nautod gid ang ulo sang 56 anyos nga si Romy dahil matapos ginabo sang suspect na si Kim Katigi sa barangay Kalining, Banwa sang Kawayan sang Disyembre 28 sang gabi. Nagagwa sa investigasyon sang Kawayan Pulis nga may ginbakal sa Tianggi ang biktima sang hinali nga nagabot ang suspect na may bitbit nga binangon. Ang biktima sa mga bakal sa Tianggi sa Pigidalan, tapos kuha na nasulod sa Tianggi, ginbutong yun sa natumba niya kung naging kanyang ulo sa ginlabo. Sunod sa kapulisan, ginreklamo sa biktima ang suspect bangod sa pagpanglampos sini sa utod sa biktima. Ginpatawag naman ang mga ini sa barangay. Daan nga hiligu't-anon ang ginasundan nga motibo sang kapulisan. Preso na ang suspect kag magapangatubang sang kaso nga murder. Nasakit subo kay ginimo ko tanan nga para lang matagaan ko sila sang mayong naglakat ko sa layo para matagaan ko sila sang kay wala naman sila papa mo. Hindi mabaton sang iloy nga si Melodia nga idi niya makaupod ang 5 katuig nga anak nga si Queenie. Subo nga Enero plano pakuntal ni sini nga magpauli halin sa Manila kung sa diin ini nagapangamo. Apang sa iya pagpauli, bangkay na ang agot sa iya anom ka mga anak. Sang Sabado, nasapuan ang bata nga wala na sang kabuhi sa sapa sa barangay Hanumanan sa Bacolod City. Sunod sa kapulisan, December 21, sa uli nga nakita na ang bata nga nagakatulog. Wala sang nakadipara nga nagwa ang bata kag wala na mahibaluan kundi ini nagpadulong. Nagkadto kami to dayon sa upod kami sa magulang niya. Nung pagkita ko yung may palda nga itom sa pandalom kag ang kadakuon sang tiil niya. Kay tiil na lang ang makita nga buo.
amo siya. Grabe ka. Nang inablang mga batyagan, magid lang nang ano mo gidjab lang ang kapamilya, inablang ginabal nila nga sugdugo. Nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan kung paano nakalabot sa sapa ang biktima. Nagdesisyon ang pamilya nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay sini. Mapati lang kami kung ara ng autopsy, ma'am. Amo lang gid nga amon ginano nga ginpa autopsy sa namon kay para nga balan gin kay maturan balam. The very purpose of the autopsy is to establish kung ano ang cause of death. So hindi lang namin ma-preempt. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, pag-arado sang salakyan sa mga flower pot barriers sa Diversion Road sa Iloilo City, nakuhaan sa video. Ginapatihan hubog nga driver plano pasakaan sang kaso kag irekomendar nga kanselahon ang iya driver's license. Si Kim Salinas nakatuto. Sa sining nga video nga kuha sang isa ka netizen, makitaan ang pagpilit disog sa puti nga salakyan sa mga flower pot nga nagaserve barrier sa Diversion Road sa Mandurriao Biyernes ang gabi. Makitaan nga nag-aso pa ang salakyan bangod sa pagpamilit sini nga mag-left turn. Matapos ang pila ka minutos, ginarado sang salakyan ang mga flower pot kag tayuyon nga nag-U-turn. Ang driver sang salakyan ang natumod kay Elias Dan, 57 anyos ang barangay Kalubihan, Haro, Iloilo City. Sa investigasyon sang Iloilo City Police Office, nasunog pa ang clutch sang salakyan. Posible na sa Lanzering nga U-turn area ang lugar. Ginapatihan man nga hubog ang driver. Ang aton lang lang magapatihan is ang makita sa video naging pilit niya because hindi man siya mag-ako kung saan tumangkot mo nga. Wala man naguba ang flower pots suno sa kapulisan. Apang ginaprepara na sa karon sa pulis nga ipasaka ang kaso nga malicious mischief batok sa driver. Sa statement yagin pagwa ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, nagpahayag ini sang kaagig sa nangin akto sang driver. Klaro kuno ini nga paglapas ang traffic rules and regulations. Bangod sini, ginmando na sang alkalde sa Iloilo City Legal Office ang pagpasaka sang kaso sa driver kag pagrekomendar sang kanselasyon sang driver's license ni. Wala ginatolera sang gobyerno ang haras-haras nga akto sang driver. Ilabi na kung matuod nga hubog ini samtang nagamaneho. I think daw unacceptable, no? Daw kung na kami magtanaw daw gininsulto niya bla nakita nagid nga muna yet ginpilit niya. The parts of traffic will facilitate later on kung anong mga legal action nga paghimuon. Hugot nga nagapahanumdom si Garabanso sa mga driver nga magsunod sa lahi sa dalan sa syudad, bangod handa sila maghimo sang legal actions sa mga bayolar. Upod Gerumel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga paglupok sa Bulkan Kadlaon nagtugas ng kakulba kag halit sa mga residente sa Negros Occidental. Ang hitabo nga ini ihanduraw ta sa sininga report. 6:52 sang gabi June 3, sang gintublag ang mga residente sa Negros Occidental sa paglupok sang ginakabik isa sa pinakaaktibo nga bulkan sa pungsod, ang Mount Canaon. Ang paglupok sa bulkan ang nagtugas sa madamol nga aso nga naglabot sa 5,000 ka metros ang kataason kag naglawig sang 6 ka minuto suno sa Feebox. Naglabot ang abo nga ginbugas sang bulkan sa La Carlota City, La Castillana kag iban pa nga bahin sang probinsya. Bangod sini, ginpasaka sang Feebox sa Alert Level 2 ang status ng bulkan. Gilayon nga ginpatigayon sa mass evacuation sa mga residente sa La Carlota City kag La Castillana nga nag-i-star malapit sa 4-kilometer permanent danger zone sa bulkan. Matapos ang abo, lahar naman ang naghalit sa mga residente sa mga lugar malapit sa mga suba kag sapa sa Hunyo 5. Sunod sa Feebox, bangod ini sa abo nga nagdeposito sa palibot ng bulkan matapos ang paglupok nga ginanod sa mamunog na pag-ulan. Lakip sa mga naapektuhan sa lahar flow ang mga residente sa barangay Biak na Bato sa La Castillana. Naglabot man sa banwa sa Moises Padilla kag iban pa nga bahin sa probinsya ang lahar. Wala pa man nakarecover sa epekto sa paglupok sa bulkan, 6 kabulan ang nagligad. Liwat naman nga napuno sang kakulba ang mga residente matapos nga naglupok ang kanaon alas 3:03 ang hapon sa December 9. Nakurog ko. Rason para liwat na naman nga magpatigayon sa forced evacuation sa mga barangay malapit sa bulkan. Diyos ko, akong kabataan, wala pa di maluoy, mga ka-Diyos ko.
Bangod sa pagdamo pa sa mga evacuees, nagapabilin nga palaligban para sa mga apektado nga LGU, pagpakaon, kag pag-atipan sa mga nagbakwit. Agud magamit ang Quick Response Fund sa kinahanglanon sa mga apektado nga mga evacuees. Ginpaidalom sa state of calamity ang bilog nga probinsya. Padayon man nga ginapaalerto ang masobra 10 ka barangay sa Negros Occidental nga nalakip sa lahar hazard map. Wala pa ginadula sa FIVOX ang posibilidad nga liwat nga maglupok ang bulkan. Rason nga bagasog alaw sang bagong tuig ang mga nagbakwit sa evacuation centers. Masobra 40,000 ka individual o kung 11,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa paglupok sa bulkan. Kusog kag kabakot nga may hugot nga pagtuo ang ginasandigan sang mga ini sa mga pagtilaw nga tugas sang ginagyan nga kalamidad. Aileen Pedraso, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, malabang nga pila sa mga pasahero sa Dumangas Port nga padulong sa Negros Occidental na talupangdan antes ang pagsaulog sa bagong tuig. Pila ka mga transport terminals, amat-amat man ginadagsa sang pasahero. Si Kim Salinas nakatuto. Excited na ang pila ka mga pasahero nga magtabok sa isa sang Negros agud magsaulog sang New Year upod sa ila pamilya. Apang malawang nga pila ang nagsugata sa ila. Naglabot pa ang pila ka pasahero tubtob sa entrance sang gate sang puerto. Makitan man ang tuman kahinay nga paggios sang linya. Si Nanay Lorna manugtato na ka oras nga nagpila apang yara pa ini sa gihapon sa gwasang labi. Damo pagkasingit, ikapoy na sagad tindog, kabudlay sa sitwasyon naman damo kami bitbit, may kabataan, kainit pa. Si Ariel, ngaluyag kung tani makapauli sang temprano sa Ibi Magalona, nag-antos ang kakapoy sa pagtindog, dugang pa sang init sang panahon. Budlay, hinay kayo. Sa pagpakigangot sang news team sa Terminal Supervisor sang Dumangas Port nga nagpaiway na magatubang sa kamera, ginatulo rason amo ang mahinay nga paghalin sa mga barko nagikan sa Bacolod City bangod wala pa mabuta sang pasahero. Dugang sini, Disyembre 10 sa nag-issue ang Maritime Industry Authority kon Marina sang relaxation order sa tanan nga shipping lines nga naging epektibo humalin Disyembre 19 tubtob Enero 6. Ang order ang naghahatag ligwa sa mga barko nga makalin sang mas temprano sa departure time. Iniagod, maakomodar ang pagdamo sang biyahero subong nga holiday season. Last 3 sang hapon sang nakasulod na sa labi ang mga pasahero sa port. Samtang sa bus terminal sa Haro, Iloilo City, talalupang doon nga normal lang ang kadamon sa mga pasahero nga nagpauli para sa pagsugalaw sang bagong tuig. Isa na diri, si Lola Excel nga madugay na wala makapauli sa Concepcion. Abo do kadamo walang natural lang da ang kwan bala ang usually nga ginahanda ta. Suno sa pila ka mga dispatcher, ginalauman nga magadamo ang mga pasahero buwas. Nakahanda man ang mga personnel sang terminal sa diyon nga magdagsa ang mga pasahero. Ang among salakyan lan ready na daan, under check up, kana check up na among mga unit. Basta safety ang mga pasahero sa ilang ginakatuan. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Wawari mga kapuso, good news ang magasugata sa publiko, ilabi na gid sa mga motorista sa pagsulod sa tuig 2025. Inibangod buwas, December 31, ginalauman ang pagnubo sa presyo sang gatong. Base sa datos sa mga oil company, ang presyo sa gasolina ang maganubo sang 30 sentimos kada litro. 30 sentimos kada litro man ang iganubo sa presyo sang diesel. Samtang 90 sentimos naman kada litro ang igabuhin sa presyo sa kerosene. Igapatuman sa mga oil company ang price adjustment buwas sa aga. Samtang mga bumalakal nagahingagaw sa pagdugang sang 13 fruits antes ng New Year's Eve. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Kasubong nga nagabaha sa gihapon sang nagkalain-laing nga prutas diri sa distrito sang Haro, Iloilo City. Bangod tradisyon na sa mga Pinoy ang paghanda sang 13 fruits sa pagpati nga nagadala sang swerte. Gani hindi ini madula sa mga Ilonggo. Duha ka adlaw antes sang pagsugalaw sang bagong tuig, may mga nagahingagaw pa sa pagkumpleto sini. Si Manong Alex nagdugang bakal sang prutas. Ito pa kabilang ako ginapangita. Oo, tapos meron mga kami gamay sa Rosario lang para sa Kung ang iban nga manugbakal, bininog ang pagpili sang 13 fruits, ang iba naman mas ginpili ang fruit basket agud makapinot bangod tuman kamahal ang presyo sa mga prutas. Mga complete set na lang ko.
Kaya daw matuon ka sa mahal kung magbinilog ka. Nagabili 400 to 600 pesos ang bilisang fruit basket. Kung binilog naman, pareho sa avocado, 180 pesos ang duha. Ang 3 kabilog nga paho, nagabili sang 160 pesos. Samtang ang kada kilo sang pinya, nagadangat sa 90 to 100 pesos. Sunod sa mga manugbalingga, humaling kahapon, amat-amat nga nagdagsa ang manugbakal sang prutas. Ila naman ginahandaan ang bakla na buwas, bispera sa New Year. Subong hasta buwas. Ano na ito? Na ang highlights ng pagkalalang ko. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas. Mga kapuso, patay ang 27 anyos nga si Gino Alio, residente sa Barangay Alon, Valderrama, Antique. Matapos gintiro sang amo sini sa obra nga si Rayton Tinte, 50 anyos sa Valeria Extension, Barangay Causwagan City proper, Biyernes ang gabi. Sa investigasyon sang kapulisan, nagabot sa garahe ang suspect kag nangayos ang bulig sa biktima nga iariya ang madamo nga gamit nga dala sini sa pickup. Makapila ka beses nga ginambala ng biktima apang wala ini nagpati. Nagbaisa na yan 2 tubtob nga naimpito ang suspect kag naggabos ang pusil kag gintiro sang 3 ka beses ang biktima. Igo sa tiyan kag dughan ang naagom sang biktima. Gindala pa sa ospital ang biktima apang wala na matabangan pa. Nakapalagyo ang suspect kag ginapangita pa sang kapulisan. Mga kapuso, padayon ng digital dominance ng GMA Network subong 2024. Base sa datos ng online traffic analytics platforms nga Tubular Labs kag SimilarWeb. Number 1 ang tanan nga creator properties ng GMA sa Facebook, YouTube kag TikTok base sa datos ng Tubular Labs in January to November 2024 nga may 40 billion video views. Sa Tubular Leaderboard Worldwide Rankings sa Entertainment and Media category, GMA Network ang highest-ranking media company sa Southeast Asia, kagyara sa 19th spot worldwide. Sa datos naman sa analytics firm na SimilarWeb, nagpanguna man ang GMANetwork.com halin January tugtog November 2024 na may ara sa masobra 249 million page views. GMANetwork.com man ang number 1 local news and media publisher sa top websites country ranking sa SimilarWeb sininga November. Social media ang top traffic source para sa parehong GMA News Online kag GMA Entertainment halin June 1 tugtog December 15. Kadungan sa pagbago sa teknolohiya, padayon nga magahatag ang GMA Network sa dekalidad nga content para sa tumalanaw. Mga kapuso, na sunog ang isa ka commercial building sa Barangay Baybay Norte, Miagao, Iloilo, pasado alauna subong nga hapon. Sunod sa otoridad, naglabos sa 5 ka mga baligyaan ang ginlamon sang kalayo. Kalabanan sa mga nasunog na hamtang sa una nga panalgan sa building. Pasado alas 4 nagdeklara sang fire out ang BFP. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang gintunaan sang sunog. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, ika-128 ng anibersaryo sa pagkamartir ni Dr. Jose Rizal, gindumdum sa Iloilo City, Bacolod City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ini ang isa sa mga bantog nga linya sang national hero sa pungsod nga si Dr. Jose Rizal nga padayon nagapabilin sa subong nga henerasyon. Ini ang naging sentro sang mensahe ni Brigadier General Jack Wangki sa pagdumdum sa ika-128 nga pagkamartir ni Rizal subong adlaw, Disyembre 30 sa Plaza Libertad sa Iloilo City. Ginhangkat sini ang hanay sang kapulisan, public officials sa padayon nga pagsiguro nga matagan sa hilway nga espasyo ang mga pamatanon agud malabot sang lubos ang ila potensyal. We carry on our shoulders the duty and responsibility to ensure that the youth would fulfill their mission as the fair hope of our motherland. Nagapati sa gihapon ang post-war veteran nga si Lolo Roger nga ang kabataan ang paglaom sang pungsod. Mostly aton nga bataan, nagapati ko yung mga sunod ng sila gihapon sa aton advices. Siniyan bilang pagdumdum sa kontribusyon ni Rizal. Ginakabuhi sini ang mga tudlo sang national hero. Maging mayo nga pamatanon, maging responsable in every way. Bilang pagdumdum, naghalad sang bulak ang Iloilo City Government kag pila ka organisasyon sa monumento ni Dr. Jose Rizal kay nasang aga. Sa Bacolod City, isa naman ka seremonya ang ginhiwat sa atubang sang monumento ni Rizal sa Rizal Elementary School.
Mga manunudlo ka mga estudyante ang nagtipon kay naghalad sang bulak agud dumdumon ang ika-128 anibersaryo sang pagkabaganihan ni Rizal. The life and works of Jose Rizal. Madamo kita nga makuha nga values, no? Upod Jeromel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Arang nagabuko ng sopreo. Lima ka beses nga nagbugas ng abo ang Mount Canaon sa sulod ng 24 oras na monitoring sa PBOX. Sa time-lapse footage, makita nga natabo ang ash emission 5:16 tubtub 6:01 AM, 8:16 tubtub 8:28 AM, 9:01 tubtub 10:25 AM, 3:53 PM tubtub 4:38 PM, kag 9:40 tubtub 10:31 PM kahapon December 29. May 23 ka volcanic earthquakes man nga na-monitor ang PBOX. Nagapabilin sa alert level 3 kag ginamonitor ang aktibidad sa bulkan. Wala gihapon ginadula ang posibilidad nga posible maglupok iniliwan. Mga kapuso, nagpatigayon sa security simulation ng mga otoridad para sa Kapuso Countdown 2025 buwas sa Mall of Asia. Lakip sa mga nagpatigayon sa simulation ng SWAT, Bureau of Fire Protection ka mga tinawos ang LGU. Nakasentro ang simulation sa mangin pagresponder sa mga otoridad sa pila ka posible krimen o kon insidente sa event. Samtang ready naman ang pila ka Kapuso Stars nga nagpatigayon sa maid-id nga practice para sa ginabantayan nga all-out performances nila. Yara sa countdown buwas na MMFF Best Supporting Actor Ruru Madrid, Bianca Umali, Julian San Jose, Raver Cruz, Ay de las Alas, Christian Bautista, kag madamo pa. Magpakigupod sa countdown to 2025. Magabukas ang gates alas 6 sa gabi buwas. 8:30 sa gabi magasugod ang on-ground show. Libre ang entrance drop mga kapuso. Kung timbahay naman sa New Year, malantaw man ang Kapuso Countdown to 2025 sumugod 10:30 PM. Sa GMA kag GMA Pinoy TV, kag via live streaming sa GMA Network YouTube channel, kag iban pang online platforms sa Kapuso Network. Samtang pila ka kapaltahan na diskubrihan sa operasyon sa pila ka terminal sa Iloilo City matapos ang inspeksyon. Si Julius Bilacaol nakatuto. Desyembre 24, sa sorpresa nga ginbisitahan sang Transport Terminal Inspection Board sang Iloilo City ang duha ka mga terminal sa distrito sang Arevalo. Diri nakitaan kung ano kapigaw sa serbisyo sa mga pasahero, halin sa mga comfort room, waiting area, kag proteksyon sa malain nga tiyempo. Kundi paagi gani sa grading system sa mga eskwelahan, mayara nga hindi gid pasado. Isa da, hindi kapasar. No? If 75 is a passing, hara lang guro sa 69, 70 to be honest. Antes ang inspeksyon, ang mga terminal ang ginhatagan na sang checklist sa mga dapat nila asikasuhon. Apang ang resulta, pigaw sa gihapon. Ang mga obserbasyon sa inspeksyon ang talakayon sa pag-convince ng board. Kag ang notice of violations ang ihatag sa mga natungdan kung mapirmahanan ni Mayor Jared Reñas. Sang ginpadulungan sang news team ang Mohon Terminal, ginpasalig sang tagdumalahan nga ginahimuan na sa solusyon ang mga depekto nga nakitaan sa inspeksyon. Pareho sa pagpasiguro nga matino permi ang mga comfort room. May bastante nga waiting area kag may personnel nga handa magsabat sa pamangkot sa mga pasahero. Matandaan nga nakaagi na agin reklamo ang terminal bangod sa hindi maayo nga mga pasilidad sini. Positive lang nga ato pag-approach ko sini, bulig ini no, bulig ini sa aton para sa maayo nga pagserbisyo. Pananglitan mapaslawan ang mga terminal nga makayo ang ilang mga depekto. Pwede mabawi sang alkalde ang ilang business permit. Kung tuman na gid kadungol, pwede man i-revoke sa sangguniang panlungsod ang ilang prangkisa. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, One Western Visayas. Padayon nga magaulan sa iban pangabayin sa pungsod bangod sa nagkalain-lain nga weather systems. Bisan pa wala sang nasiplatan nga bagyo kung low pressure area sa sulod ng Philippine Area of Responsibility, nagaluntad gihapon ang shear line, amihan kag intertropical convergence zone. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang chances ng ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Antique kag Negros provinces. Mabaskog man ang ulan sa pila ka lugar gani manginhanda sa posible baha o kung landslide. Posible man ang ulan sa nabilin pangabayin sang pungsod.
Mga kapuso, 2 days na lang, New Year na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungso.